At umpisahan po natin ang ating awitin sa pamamagitan ng... umpisahan natin ang pananambahan natin sa pamamagitan ng pag-aawitan po. Maaari po kayong magsita yung lahat at awitin po natin ating unang kanta, Sa Diyos ang Luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati. Sige po, awitin po natin on the first verse na ready, sing. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y binahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa ama't sa anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bilis sa dugo, sakdal na katupsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan, ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Tayo'y mga galak, lapit sa ama't sa anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Last stanza. Gawa turo niya'y sa ati dakila, galak nati kay Jesus ay dakila, ngunit dalisay sa hihigit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa ama't sa anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Amen po. Manalangin po tayo. Let's pray. Amang Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, pagpapala at biyaya, O Diyos. Higit sa lahat sa inyong pag-iingat na nakarating kami sa inyong tahanan upang sumamba, magpuri, magluwalhati, dakilain ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Kung anumang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, O Diyos, patawad po, O Diyos. Sa mga naisip o nagawa, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli na ganapin ang Lord's Supper, Panginoon, upang alalahanin ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. At ito'y gawin, Panginoon, ng aming may malinis na puso't isipan, Panginoon, upang maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po ulit sa pagkakataon na ito, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pag-ingat mo, sa protection mo sa pang-araw-araw, O Diyos. Gabayan niyo po ang mga kapatiran po namin na wala pa, papunta pa lang. At sa mga sa tahanan, Panginoon, gabayan niyo po sila at naway makasama po namin sila sa pamamagitan ng panonood through online, Panginoon. At naway, Panginoon, maluwalhati ka namin sa bawat isa, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari po kayo makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin. Dahil siya'y buhay. Sige po, awitin po natin. On the first verse now, ready, sing. Ang Diyos anak, kusang nanaog, pagkat tayo'y kanyang mahal. Doon
tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang, pusong inay nagagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Last stanza. Pag sa mundo ako'y lumisan, hirap, sakit, magwawakas, tutunguhin langit na bayan, sasapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Amen po. Tawagin sa Pastor Doy. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat at narito po kayo. At ang announcement po natin sa umagang ito, no, magkakaroon po tayo ng hapag ng Panginoon, Lord's Table this morning after this service, at ganoon din yung susunod na serbisyo hanggang hapon. So, Lord willing, mukhang higit na mas magiging maluwang na sa mga darating na linggo. At ang mangyayari yan, baka bumalik tayo dun sa dati nating sistema na magkakaroon na tayo ng Sunday School, worship service, at of course, ganun din sa hapon. Baka iurong ko, imbis na alas 3, maging alas 4 na. No? Kaya nga lang yung Wednesday night prayer meeting ay kasi may karapyo pa eh. Baka yung karapyo, abutan tayong lahat pag nagsimula tayo ng alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi. No? So, gagawin po muna natin sa pamamaraan ng video yung ating Wednesday night. No? And hanggang maybe end of September, okay, Lord willing, and then we will decide by October to proceed that we will have a regular Wednesday night prayer meeting. Unti-unti, no? Lahat naman tayo nag-aabang ng vaccine. Ika nga, ganun pa man, ang church natin, sinisikap natin na maging responsableng mga tao at huwag tayong lamunin ng mga takot. Kung araw-araw nga nagpupunta ka ng talipapa and you rub shoulders with other people, ang nagtataka ako bakit sa church hindi ka makapunta isang beses isang linggo, hindi po ba? So inaasahan ko po, no, na yung mga malalakas at may pananampalataya sa Panginoon, kung magagawa yung makapunta, pumunta po kayo dahil ang Diyos ang nakakaalam ng kakayanan yung gawin. So inaanyayahan ko kayo
Mamayang hapon, may banal na hapunan uli tayo, no? At ganun din, may service mamayang hapon, last stress nga lang, inaanyayahan ko kayo ngayong umaga, if you can join us this afternoon. Ang magiging topic ko mamayang hapon, ang mga layunin ng banal na hapunan. Meron tayong konsepto na itutuwid, no? Sa kinalakihan nating paniniwala patungkol sa banal na hapunan. At kung pupunta kayo mamayang hapon, mas higit yung maintindihan yung bakit nga ba tayo nagbabanal na hapunan, anong mga pangunahing layunin nito doon sa maling konsepto na umiiral maging sa hanay nating mga Baptist na kinakailangan mabigyan natin ng pansin. Well, that will be the message this afternoon. This morning, continuation po ng message nung nakaraan linggo, no? Yung babala mula sa kasaysayan ng Israel Part 2. So nagpapasalamat po ako, narito kayo ngayong umaga at magkakasama-sama tayong muli. Napakasigla ng pag-aawitan at napakasaya ng mga kapatid na narito ngayong umaga. At umaasa po ako, no, na makapagtuloy-tuloy na tayo sa ating gawain hanggang sa inaharap. Rest assured, as church, gawin po natin yung responsibility natin. Palakasin nyo ang sarili nyo, uminom kayo ng mga bitaminang kailangan ng inyong katawan. In the same time, ating church, panatiliin nating malinis. We have purified air. Hindi lamang purified water, meron tayo rito sa church, no? Meron tayong purified air sapagkat nakabili na tayo ng purifier para mapanatili nating mas malinis yung stored air na meron tayong umiikot rito sa church. So again, maraming salamat sa inyo. And we will have our tawag rito, no? Yung pagbati natin, kawayan muna tayo. O kaya untugan ng knuckles, no? And then after that, si Brother Paul, babasahin niya ang salita ng Diyos. After pagbabasa ni Brother Paul, we will pray together. And then we will proceed with the message. And after the message, we will go on the Lord's Supper. May explain lang po ako mamaya sa pagpapartake natin ng tinatawag nito ng banal na hapunan. We will do it hygienically, ika nga, no? Mas maingat, hygienically, para maisagawa po natin ito ng maayos. Okay? So, tumayo tayong lahat. May I call Brother Erwin to lead us again in our in song. Sige po, batiin po natin ang bawat isa. Awitin po natin ang puso ko'y masaya. Habang nagwe-wave po kayo, awitin po natin. Ready, sing. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig kay inang pagmasdan ng kanyang gawain. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Awitin po natin, one more time. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig kay inang pagmasdan ng kanyang gawain. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos, tanging sa Diyos, tanging sa Diyos ay umiibig. Okay po, manatili po kayo nakatayo. Tawag mo si Brother Paul sa pagbagasa ng salita ng Diyos. Amen po. At tayo po'y muli pong magbabasa po ng salita po ng ating Panginoon. At dito po tayo sa unang mga taga-Korinto. Kapitulo 11, 23 hanggang 34. At basahin po muli natin yung salitan. Ano po? Unang mga taga-Korinto, 11, 23, ito po ang sabi, 23. Eleven 23, bro.
Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang ibinigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ng gabing siya ay ipinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Sa gayunding paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos magapunan. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Ito ay sapagkat siya na kumain at umiinom ng hindi karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng katulan sa kanyang sarili. Hindi niya kinikilala ng tama ang katawan ng Panginoon. Ito ay sapagkat hindi tayo hahatulan kung hahatulan natin ang ating mga sarili. Kaya nga mga kapatid, sa inyong pagtitipon upang kumain, magintayan kayo sa isa't isa. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna tayo. Mahabaging Diyos, Ama naming nasa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na aming sinasamba, pinupurit, dinadakila. Ipinagpapasalamat po namin ang pribileyo sa umagang ito na makapagtipon at magsama-sama bilang mga anak mo sa dakong ito. Panginoon, dalangin ko ang iyong paggabay sa aming pagsamba, Ikaw nawa ang maluwalhati. Dalangin ko rin pong mapanatili mong malakas, malusog ang pangangatawa ng mga kapatid, lalo na ang mga kapatid na nagsisikap na makadalo at makapanambahan ng sama-sama. Panalangin ko rin po yung mga kapatid naming nanonood sa mga oras na ito, sa mga kanya-kanyang tahanan, at maari may hadlang sa kanila para makapunta, Panginoon. I do pray for them, Lord, sa pagkikibahagi nila sa pagsambang ito. Naway gabayan mo kaming lahat, Panginoon, maging ang mga nasa tahanan, at narito, Panginoon, na nagkatipon-tipon sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan ang mensahe ng iyong salita. Hamunin kami mula sa iyong salita, Panginoon, patatagin ang aming pananampalataya, ituwid ang aming mga pagkakamali, maging karoon kami ng damdaming may katapatan sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na pagsikapan namin, na sa abot ng aming makakaya, na patatagin ang kapatid sa kanyang pananampalataya sapagkat ito'y tungkulin namin. To edify and encourage one another, O God. Heavenly Father, sa umagang ito, nais namin makapaghatid ng kalulatian sa aming manunubo sa tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Maging sa aming isasagawang hapag ng Panginoon mamaya. Salamat po sa oras na ito. Pagpanubayan mo na ang mga anak mo sa pamagitan ng mensaheng inihanda ngayong umaga. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Mel, pakiabot ngayon. Sige po. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. At sa umagang ito, itutuloy ko po, mga minamahal, yung aking nasimulang mensahe last week, no, kung yung matatandaan. At tinalakay po natin yung unang Korinto Kapitulo 10. At ang mensaheng nakapaloob dun sa ating tinalakay ay babala mula sa kasaysayan ng Israel. Ito po yung part 2 na. No? Yung part 1 po ng mensahe natin ay may kinalaman doon sa pangaral mula sa kasaysayan ng Israel. Nakita natin sa ating pangangaral mula sa kasaysayan ng Israel, yung pagpapala ng kalayaan ay binigay ng Diyos sa Israel.
At pagkatapos nito, inabuso nila yung kalayaan na meron sila, yung paghatol sa kasalanan ng Israel. So yun po, umikot yung mensahe natin nakaraang linggo, no? Sa unang Korinto, Kapitulo 10. Sa umagang ito, ipagpapatuloy po natin yan. May 2 punto pa po ako na nais ibahagi sa inyo. At dito, nais kong makita ninyo una, yung ang pagbibigay sa atin ng halimbawa at babala mula sa kasaysayan ng Israel. Makikita po natin sa talatayan. Tignan po natin sa unang Korinto 16, kung meron kayong mga Biblia. Ang bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para sa atin. Pansinin nyo, no? Yung pangyayari sa lumang tipan ay dapat maging halimbawa sa ating mga mananampalataya sa bagong tipan, upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Mga minamahal, nais kong encourage kayo, kapag kayo nagbasa sa lumang tipan, kasi malaking portion ng lumang tipan narratives. Kapag sinabi pong narrative, story, o kaya history, no? Kwento, kasaysayan. At minsan sa kwento, katulad ng mga secular na literatura na binabasa natin, may 3 bagay ka na mapupulot doon. Mabuting halimbawa, masamang halimbawa, pinaghalong mabutit masamang halimbawa. Okay? Mabuting halimbawa, masamang halimbawa, pinaghalong mabutit masamang halimbawa. Well, dito makikita natin sa kasaysayang pinag-aralan natin na ibinigay sa atin mula sa lumang tipan na sinabi ni Apostol Pablo, ang mapupulot nating halimbawa dito ay masamang halimbawa no? Masamang halimbawa na ipinamumukha sa atin na itong halimbawang ito, huwag dapat nating gayahin. Bakit? Kasi sinabi nito sa verse 6, ang mga bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. So makikita natin yung halimbawang nakita natin sa Israel na siyang naging dahilan ng paghatol ng Diyos sa kanila. Abay, masamang halimbawa yun. Ano ba yung mga masamang halimbawa na nangyari sa kanila? Well, nakita natin, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, imbis na maging matapat sila sa tunay na Diyos. Nakita natin, bahagi ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, imbis na maging banal sila, naging mga immoral sila. Hindi lamang yan. Nakita natin, hindi sila nakontento rin sa buhay nila na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa kanilang pag-iingat, pagkain araw-araw, no? Yung paggabay, andyan yung makikita nila yung makapangyarihang kamay ng Diyos na kumikilos, and yet patuloy pa rin sila nagrereklamo sa kanilang mga buhay. Andyan makikita natin, hindi sila nakontento doon sa pinagkaloob sa kanilang mana ng Diyos, hinangag pa nga nila yung magkaroon sila ng laman, no? Yung tinatawag nating pugo, na hindi pa naman panahon para ibigay sa kanila yung bagay na yun. Bagamat kaya ng Diyos na ibigay yung pagpapalang yun. At andyan nakita natin, mga minamahal, hindi rin naging magandang halimbawa yung mga ginawa nilang mga pagre-rebelde at mga pagsuway sa Panginoong Diyos. So dito nakita natin, 2 beses kasi binanggit itong halimbawang ito sa unang Korinto 11. Uno, nabanggit din dyan, ang mga bagay nito yung nangyari sa kanila bilang halimbawa. Now, pwedeng yung nangyari sa kanilang yun, halimbawa, doon sa mga sumunod na henerasyon, at sa sulat ni Apostol Pablo, ito pala yung naging halimbawa sa atin. Church age, no? Sa kapanahunan ng iglesia, sa kapanahunan mo at kapanahunan ko, bilang bahagi ng katawan ni Kristo. So, may mga mapupulot tayong aral, no? May mga mapupulot tayong tinatawag nating halimbawa sa lumang tipan na hindi natin dapat gawin. Ito yung nangyari sa kanila sa ilang, dun sa paglalakbay nila na masasabi ng 40 taon dahil sa kanilang pagsuway papuntang lupang pangako. Okay? So hindi lamang halimbawa ang mapupulot sa kanila, kapupulutan din ito ng tinatawag natin bilang babala. Okay? Bilang babala. Unang Korinto 10:11. Ang lahat ng bagay na ito ay nangyari upang maging halimbawa. Ito ay isinulat para maging babala sa atin na kung kanino ang mga katapusan ng kapanahunan ay dumating. So makikita natin dito as a warning. Okay? Kayo ba'y nakatanggap na misa ng babala? Well, lagi tayong binababalaan ng gobyerno, hindi po ba? Binababalaan tayo na mag-ingat tayo sa tinatawag nating umiikot na karamdaman, yung COVID, no? Kaya may mga binibigay silang mga payo ng pag-iingat, yung paghuhugas ng kamay, paglalagay ng face mask, paglalagay ng face shield. Well, sa church natin, mariin po nating binibigyang pansin yan. At this week nga po, Lord willing, magpapagawa ako ng harang dito sa harapan ng pulpit natin
para na sa gayon, hirap magsuot ng ganito kasi nakakailang. At minsan pag nagkaroon na ng steam dito, no, natatakpan na yung mukha ko, hindi ko na makita yung mga mukha ninyo eh. Kaya siguro mas magandang may harang dito sa harapan para at least makakakilos ng maluwang yung tagapagpaawit, ganun din yung mga ngaral. Now, yun ay mga pag-iingat, yun ay mga babala. Dahil pag hindi natin sinunod yung babala na yan, ay pwede natin ikapahamak. Now, nagbababala sila sa physical, pero sa Biblia makikita nyo ang babala rito spiritual. Dahil kapag ang tao hindi rin nakinig sa babala ng Diyos, ikakapahamak niya to hindi lamang pansamantala, kundi permanente. No, kapag ang tao hindi nga nakinig kay Jesucristo na siyang nanghihikayat sa kanila na lumapit sa Kanya at kilalanin siyang tagapagligtas, tignan nila ang sarili nila na hindi nila kayang iligtas ang sarili nila, sila yung mga makasalanan, abay kapag hindi sila nakinig sa ating Panginoong Jesucristo, I tell you, mapapahamak sila at mapapahiwalay sila sa Diyos magpakailanman. Kaya ang Biblia talagang nanghihikayat, tayo nanghihikayat, hindi manghikayat para maging membro ng ating pangkating pananampalataya, kundi nanghihikayat na sila'y lumapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Yun po ang tungkulin natin, yun po ang ginagawa natin. Na bilang mga Kristiyano, ipanalangin natin na sila'y mahikayat sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. In the same time, dito makikita natin yung babala, no? Babala sa mga tao. Bakit? Ano bang babala ang binabanggit ni Pablo rito sa verse 12? Tumuloy po tayo. Ito yung babala. Kaya nga ang nag-aakalang siya ay nakatayo, ay mag-ikat na baka siya ay mabuwal. Ano pong ibig sabihin nitong talatang ito? Okay? Ang naging problema po rin sa mga Israelita nung panahon na yun, naging kumpiyansa sila. Okay? Naging kumpiyansa sila. Nag-create ito ng pride sa kanila, na kahit gumawa sila ng mali sa Panginoon Diyos, God will overlook that. Well, that is wrong. At ganoon din tayo, huwag tayo maging kumpiyansa sa ating sarili. No? Na porgit Kristiyano ka, hindi ka hatulan ng Diyos. Hahatulan ka ng Diyos, of course. Hindi ka na magkakaroon ng eternal death. Kasi umalis ka na from death unto life eh. Pero tandaan mo, kung Kristiyano ka at mabubuhay ka sa pagsuway, abay, you will miss many blessings of God in your life. Yan ang nakakalungkot sa mga mananampalataya eh. Imbis na ma-enjoy nila ang full blessing that they can experience in this life as a Christian, dahil sa kanilang mga pagsuway, abay maraming blessing na nawi-withhold sa kanilang buhay. Listen, when I talk of blessing, huwag nyo laging isipin pananalapi. Huwag nyo laging isipin material na bagay. Minsan ganyan na ang kaisipan ng Kristiyano, pag pinag-usapan blessing, laging umiiral pera eh. No. There are many blessings. Yung magkaroon ka nga lang ng good health sa ganitong kapanahunan, yung protektado ka ng Panginoon Diyos, kung magkakaroon ka man ng sipon at ubo, within one day, wala yun eh. Abay, blessing yun. Dahil ngayon, magkaroon ka lang ng sipon at ubo, nakakabahala na eh. Ang nasa isip mo, ano ba itong kasama ko sa bahay, may COVID na? Pero alam naman natin, common flu lang yun eh. Pero iba na ang dating ngayon. Gumanong ka lang, titignan ka na. Baka akala, nasa mid ka, minsan nanunuyo talaga yung lalamunan mo eh. Sa kalagayan ko, kapag ako daldal, nanunuyo yung lalamunan ko eh. Kaya minsan kinakailangan ko uminom ng tubig, hindi dahil may COVID ka. Pero gano'n na tayo ka-alerto ngayon. Kapag may katabi ka, bahing ng bahing. Ubo ng ubo. Abay, pinag-iisipan mo na, baka carrier to at kinakailangan lumayo ako. Pero listen, you do not have any control of the virus. What only you can do is to protect yourself by doing, no? Para gawin yung mga bagay na sinasabi na pag-iingat. Pero ang may hawak ng lahat ng yan, walang iba kundi ang Diyos. Kontrolado niya lahat ng bagay na yan. At yan ang nais kong sabihin sa inyo. Dito makikita natin, kaya sa nag-aakala na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya'y mabuwal. Sa Biblia, ang dami nating halimbawang ganyan eh. Kaya may mga pag-iingat na sinasabi sa Biblia, Kawikaan 16:18. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan, at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Pride goeth before destruction. Kaya bilang mga mananampalataya, pwede rin tayo maging mapagmataas. Pero listen, no? Mabubuwal ka kapag maging mapagmataas ka. Sapagkat ang daan pataas ay yung pagkakaroon ng pagpapakababa, at ang daan sa pagbagsak ay yung pagiging mapagmataas. Tuloy po tayo. Mateo 26:33 hanggang 34. Ang istorya nito yung kay Pedro. Naalala niyo yung kay Pedro? Sinabi niya rito, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo,
Ako'y kailanman hindi tatalikod. Ang bigat ng statement ni Pedro dito, no? Kumbaga, mananatili akong faithful, Panginoon. Hindi kita iiwan. Alam ni Kristo ang lahat ng bagay. Kaya ito ang sinabi niya kay Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 ulit. Kaya makikita natin, no, maging si Pedro, na masasabi natin malapit sa ating Panginoong Jesucristo, bahagi yung tinatawag nating inner circle, nakita ang lahat ng kapangyarihang ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo na kasama-sama niya. Nakasama pa rin sa transfiguration, yung pagbabagong anyo ni Jesucristo nung nandun siya sa taas ng bundok. Ibinida niya, hindi kita iiwan, Panginoon. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, katotohanan, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, pagkakaila mo ako ng 3 ulit. Anong nangyari sa kanila? Nilamon sila ng takot? Di ba? Naduwag sila? Ipinagkaila niya yung Panginoon na nagligtas sa kanya at bumago ng kanyang buhay? At actually, na-experience niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala at nung inutusan sila ng ating Panginoong Jesucristo para sundin yung kanyang mga utos sa pagtulong sa mga tao. Hindi lamang yan. Kung yung matatandaan, no? Doon sa statement ni Pedro, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, Peter, laman at dugo, hindi mo nalaman ito. Yung sinabi niyang, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Kundi yung ama ko. Nagkaroon siya ng revelation mula sa ama na si Jesucristo ang anak ng Diyos. And yet, dumating sa punto ng buhay ni Apostol Pedro, no? Nagsalita siya ng ganitong bagay, na bandang huli, kinain niya rin. Well, pagmamataas yun. At ganoon din tayo mga kapatid, mag-ingat tayo sa bagay na yan. Sapagkat marami kasaysayan sa Biblia na inakala nila sila ay matatag at nakatayo. Di ba? Pero yun pala, ang huli nilang sasabihin sapagkat ang susunod ron ay pagbagsak na. Roma 11:20, tama, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila, at sa iyong pananampalataya nakatayo ka, huwag kang magmalaki, kundi matakot ka. Now, nakita natin dito, sa ikalawang punto natin, yung pagbibigay ng halimbawa at babala mula sa kasaysayan ng Israel sa atin. Yung pangatlo, dito tayo magtatapos yung tinatawag nating paalala sa atin ngayon, hango sa kasaysayan ng Israel. Verse 13. Walang tukso na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipapaintulot na kayo'y tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Actually, itong verse na ito, marami itong nakapaloob ng mga katotohanan. No? Ipit nyo lang yung daliri nyo sa verse na yan at ipakikita ko yung mga katotohanan na nariyan. No? Okay, next slide please. Yan. Ito yung mga katotohanan na nakapaloob dyan. No? Unang-una, yung pagdating ng tukso. Ang tukso ay darating at darating sa inyo. Yung word na ginamit kasi rito, pwede rin salitang pagsubok. Kaya lang itong perasmos na ito sa Greek word, lalo na sa sulat ni Apostol Pablo, ang dami rin kasi sinulat ni Apostol Pablo na narito yung word na ito, perasmos. Pwede rin gawing trials, kaya nga sa ibang salin ng translation, ginagamit yung salitang pagsubok. Pero, yung perasmos, kapag ito'y ginamit ni Apostol Pablo sa mga sulat niya, nasa negative. Ibig sabihin, hindi ito pagsubok, kundi tukso talaga. Temptation, solicitation to commit evil. No? Yun yung word na ginamit rito. Kaya ang ginamit kong term, imbis na pagsubok, tukso. Kaya sinabi rito, yung pagdating ng tukso. Ang tukso ay darating at darating sa buhay natin, kahit Kristiyano tayo. Hindi tayo makakaiwas dyan. Ang pagsubok at tukso, sabay na dumarating sa buhay yan. Okay? Kung ano lang ang magiging respond mo, doon magpopol yun kung ito'y pagsubok o tukso. Kapag tinutukso ang tao, hindi siya nagkakasala. Kapag ang tao ay humilig sa tukso, doon lang siya nagkakasala. So, kung tatanungin mo ko, hanggat nabubuhay ba ako, darating ang tukso sa buhay ko? Yes. Sa kanila dumating ang tukso . Sa mga tao rin sa lumang tipan, dumating ang tukso. Anong tukso dumating sa kanila? Pride.
ano yung word na ginamit ko kanina? Kampante, ang tawag rito. Kumpiyansa, na hindi sila hatulan ng Diyos. Pagpili sa Diyos, mas pinili nilang sumamba sa hindi totoong Diyos kaysa sa tunay na Diyos. Nawala yung katapatan nila, immoralidad. Ang tanong ko, tinutokso ba ang tao ng ganung bagay? Yes. At nais ko makita ninyo, pangkaraniwan sa tao na tukso. Ibig sabihin, yung darating na tukso sa'yo, kung paano dumating yan sa lumang tipan, sa bagong tipan, kahit ngayon dumarating din yan. Tinutokso tayong huwag maging matapat sa Diyos. Tinutokso tayong huwag na magrebelde sa Diyos. Tinutokso tayo sa immoralidad, sa puso, sa isip, at sa gawa. Tinutokso tayo na magreklamo sa Diyos. Tinutokso tayo na huwag makontento sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Pangkaraniwan ba nangyayari yan sa tao nung lumang tipan? Yes. Pangkaraniwan ba nangyayari yan sa tao sa bagong tipan? Yes. Pangkaraniwan ba nangyayari yan sa tao ngayon sa ating kapanahunan? Yes. Kaya yung tukso dyan, hindi extraordinary. Pangkaraniwan sa tao. Okay? At makikita natin dito, sa verse 13, papasok din yung Panginoong Diyos na tapat, na kontrolado ang tukso. Itong sinabi rito, walang pagsubok na dumating sa iyo, maliban sa karaniwan, pagsubok or karaniwan tukso sa tao, ang Diyos ay matapat. Okay? Na hindi ka pababayaang masubok ng higit sa makakayanan mo. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang dumarating na pagsubok at tukso sa buhay mo. Naalala niyo si Job? Tama? Si Job, tinutokso ng dyablo na wag maging matapat sa Diyos. Sa punto de vista naman ng Diyos, sinusubok niya sa Job para makita yung katapatan ni Job sa Diyos. Pero ang tanong ko, kontrolado ba ng Diyos yung nangyayari kay Job? Yes, ano sinabi niya sa dyablo? Sige, galawin mo ang katawan niya, wag mo lang siyang papatayin. So, ibig sabihin, may limitasyon siya sa Diyos. Ganon din ang kaaway natin ngayon. May limitasyon siya sa Diyos. Kontrolado niya ang tukso na dumarating sa buhay mo. Hindi ka bibigyan ng isang pagsubok na alam ng Diyos na hindi mo kakayanin. Maari sa punto de vista ng isang tao, talagang ang hirap naman itong dumating ito. Pero darating at darating yan sa buhay mo kung naniniwala ka sa Diyos. Alam ng Diyos, kaya mo kung magtitiwala ka sa Kanya. Minsan kasi, yung isang pagsubok, hindi pala pagsubok yun, kundi hatol. Hatol ng Diyos sa isang tao. Now, nakita natin dito yung pagdating ng tukso, pangkaraniwan sa tao na tukso, Panginoong Diyos na tapat, na kontroladong tukso, and then may tinatawag tayong pag-iwas sa tukso. Tanong ko, si Joseph ba nakaiwas sa tukso? Yes. Tama. Diba? Pero yung pag-iwas na yun, makikita natin, gumawa ang paraan pa rin ang Diyos para makatakbo siya. Kahit nga siya niyapos ni ang pangalan nito, ni Potiphar's wife. Okay, hindi binanggit yung pangalan. Potiphar's wife lang sinabi. Nakatakas pa rin siya. Ang naiwan nga lang yung damit niya. Opposite of that, kasi sa Genesis 39 yun opposite of that sa 38. Ang nakita naman natin doon, yung immorality ni Judah. Kinontrast nga yun Sapagkat doon sa Genesis 38, si Judah, gumamit siya ng prostitute. Akala niya prostitute, hindi pala niya alam, daughter-in-law niya, yung kanyang tinawag na, yung daughter-in-law niya, yung na kanyang, nagkaroon siya ng tinatawag na sexual intercourse doon. Na siyang naging dahilan na nagkaanak siya ron. Pero nagtuloy pa rin naman, sa tribe of Judah nangyari yan. 38 yun, sa Genesis 39, ipinakita naman yung purity ni Joseph. Bakit? Umiwas si Jose. Hindi siya, tumakas siya. Ganon din sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung may tukso, hindi natin maasahang hindi ito dumating, pangkaraniwan sa tao ito, tandaan mo, kontrolado ng Diyos yan, pero makikita mo, gagawa ang Diyos ng paraan para makaiwas ka. At makalayo ka. Iba yung talagang makikita natin na talagang ikaw ang naghahanap ng paraan para magkasala ka. At ang bandang huli, makikita natin yung pagtatagumpay sa tukso. Sabi rito, walang pagsubok na dumating maliban na karaniwan na tukso o pagsubok sa tao. Ang Diyos ay matapat, na hindi ka pababayaang matukso ng higit sa makakaya mo. Kasabay ng tukso, gagawa siya ng paraan para makaligtas ka. Nang sa gayon makayanan mo
ang tukso. So dito mga kapatid, makikita natin. Okay? During the time you are being tempted, God will strengthen you. During the time of trials, God will strengthen you. Not only that, kasi doon sa context ng James, ang makikita natin doon, sa gitna ng pagsubok or tukso man na dumarating sa buhay mo, you ask God for wisdom. Humingi tayo ng wisdom sa Diyos. At pagkakalooban niya tayo ng karunungan. Ang naisip ko nga, bakit hindi strength? Why? Kasi during the time, if we are undergo pressure, testing, and trials, also in temptation, we make important decisions. No? Pinag-iisipan mo yun. Hindi biglaan yun. Kundi nag-iisip ka. Si Eva nag-isip nung tinutukso siya ng dyablo. Pinagmasdan niya yung bunga And then he decided to disobey God. The same also with Adam. The same is true with us. No? Gumagawa tayo na isang mahalagang desisyon. At nawa yung desisyon na yan, spirit-led. At kapag spirit-led decision na yan, sisikap ka upang makaiwas ka sa tukso. At sa gitna ng tukso, and all, ang Diyos papalakasin ka rin niya Okay? Para makaiwas ka rito. Gagawa siya ng paraan upang makalayo siya o gagamit siya ng tao or ipapaalala niya sa iyong isipan, sa iyong puso, yung mga katotohanan na kapag ikaw ay nag-yield sa tukso at kapag ikaw humilig sa tukso, okay? Ito magiging consequence niyan or resulta niyan sa buhay mo. So mga minamahal, nakita natin yung katotohanan dito na dapat tandaan ng bawat isa. Tignan natin, 2 Pedro 2:7 hanggang 9. Pansin niyo ito. Si Lot nabuhay siya ron sa Sodom at Gomorrah. Araw-araw na andun ng tukso. Pero makikita mo kung paano ang Diyos nagligtas sa kanya. At kung paanong iniligtas siya, ang matuwid na si Lot, na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Pansinin mo si Lot matuwid. Tawag nga nila rito kay Lot, backslider Bakit? Mas piniling mabuhay doon sa gitna ng mga mahahalay at masasamang tao. Kesa, sumunod kay Abraham. At makikita natin, lubang nababagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masama. Tandaan nyo, ito ang katangian ng isang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano hindi nagagalak sa uri ng pamumuhay ng mga taong kasama niya, lalo na kung yung mga kasama niyang tao sa kanyang buhay ayaw sa Diyos na sinasamba niya. Paano mo mai-enjoy na yung mga kasama mo, kapaligid mo, barkada mo, ka-text mo, ka-chat mo, mga taong ayaw sa Diyos na sinasamba mo? Niyuyurakan yung dangal ng Diyos, minumura ang Diyos, tinatawanan ng Diyos, tapos ikaw kampante kang maging kasama nila? Matatanggap mo yun? Yung Diyos na nagligtas sa'yo, nagbago ng buhay sa'yo, nagbigay sa'yo ng pag-asa at kapag ikay namatay, sa langit ka pupunta, niyuyura ka ng mga kakilala at kaibigan mo, and yet kampante kang kasama nila. Hindi ka man lang nagbibigay ng stand. Okay? Or nagpapakita na alam niyo, hindi ako sang-ayon dyan sa sinasabing yung yan Dahil hindi ganyan ang Diyos. Pansinin si Lot, kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot, na lubhang nababagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nababagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Sa gitna ng mga masasama, mahalay, masuwaying tao, ang kaluluwa ni Job, ni Lot, talagang nababagabag siya. I hope that will be your experience. No? I hope that will be your biblical experience. So that you can take a stand for God, for holiness, for truth, for righteousness. Hindi yung kampante ka lang, kahit mga walang yan ang mga kasama mo sa buhay, okay ka lang, nakikiride on ka lang. Bakit? Kaibigan ko sila Magandang makaaway mo sila at kaibigan mo ang Diyos. Kesa makaaway mo ang Diyos, barkada mo sila. Magandang makasundo mo na ang Diyos, kesa kasundo mo sila. Bakit? Kasi itong mga taong ito, na araw-araw kasama ni Lot, pinatay lahat sila ng Diyos sa hatol. Sinunog ang kanilang bayan. Tinupok lahat sila sa pamagitan ng apoy at asupre na nanggaling sa langit. Tuloy po tayo. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas,
ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga hindi matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal, nais kong makita nyo itong mga katotohanan ito, naway mapanghawakan natin lahat sa ating buhay. Babala mula sa kasaysayan ng Israel. Nakita natin kanina yung katotohanan at itong katotohanan ito hindi magbabago na mula sa kasaysayan ng Israel may pagpapala sila at may paghatol din. Okay? May halimbawa tayong nakita mula sa kanila at may babala rin. At ang panghuli-huli, makikita natin may paalala sa atin. At ang paalala na yan ay dapat mapanghawakan natin bilang mga Kristiyano. Na kung tayo may tukso sa ating buhay, pangkaraniwan sa atin yun, darating at darating, hindi tayo makakaiwas hanggat narito tayo sa lupa. Balang araw, pag wala na tayo rito sa lupa. Pero sa pagdating nito, abay kinakailangan huwag tayong makalimot, ang Diyos natin matapat. Iingatan ka niya, hindi ka niya isusubo. Poprotektahan ka niya at gagawa siya ng paraan para makaiwas ka. Na kung saan ikaw naman, ang layunin mo ay maging matapat at sumunod sa Kanya. Alam niyo tayo, sa mga oras na ito, may pagsubok na dumarating sa ating buhay at may tukso rin na dumarating sa ating buhay. Pagsubok na kinakailangan maging matapat tayo, tukso na kinakailangan huwag tayong maging matapat sa Panginoong Diyos. Kaya mga mananampalataya, I hope, itong simpleng mensahe na ito, babala mula sa kasaysayan ng Israel, ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang Diyos natin ay matapat. Actually, ang gusto kong ma-highlight rito yung Diyos eh. Dahil kapag pinag-usapan natin to mula verse 1 hanggang verse 13 na ating pinag-aaralan, makikita mo talaga yung katapatan ng Diyos eh. Tapat ang Diyos na magligtas sa kanila. Tapat ang Diyos na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Tapat ang Diyos sa pagbababala sa kanila. Tapat din ang Diyos ang pagbibigay ng kalakasan sa kanila upang makaiwas sila sa tukso sa buhay. Okay? Andun mo ma-highlight yung how God is faithful. Kung paano yung totoong Diyos, ganun sa lumang tipan, ganun din ang Diyos natin ngayon. Hindi siya magbabago. Actually, tayong nagbabago eh. Okay? Pero ang Diyos natin, hindi siya magbabago. Nawa ang pagbabago na mangyayari sa ating buhay ay higit tayong maging malapit ngayon sa Diyos kesa noon. Higit tayong maging matapat ngayon sa Diyos kesa noon. Higit tayong sumunod sa kanyang mga utos ngayon kesa noon. Higit tayong maging masigasig sa Diyos ngayon kesa noon. Yun naman ang pagbabago na mangyari sa atin, paprogreso. Hindi papalayo sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Salamat po o Diyos sa oras na ito, sa pagkakataon na meron kami. Patnubayan mo, Panginoon, ang pag-oobserba ng aming banal na hapunan o Diyos. Pagkatapos ng aming pagbibigayan sa umagang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tawagin ko muna si Paul. Paul, ikaw na muna humawak ng ating ating offering. Okay, let's give what is due to the Lord this morning, and then after that we will proceed to our Lord's table. Okay? Sige, brother. Naipag-pray na natin.
Sa ating pag-observe po ng banal na hapunan ng sistema po natin, kukunin ko na lamang po ito. Tapos ipapasa na lang natin, no? Kaya nga, meron tayong glove somehow para at least kumuha kayo isa-isa. Or I will bring that to you and then get one. Mamayang hapon po, magkakaroon po ako ng mahalagang exposition sa mensahe ng hapag ng Panginoon. And if you want to come, I'm encouraging you to come para makita nyo po rito na ang banal na hapunan po ito ay bilang pag-aalala, pagpapasalamat, pagsunod, at ganun din, no? Pagpoproklama na sinabi ng Biblia. And there are things that we need to correct sa mga konseptong kinalakihan natin patungkol sa banal na hapunan. So if you want to come this afternoon, I'm inviting you. So pupunta muna po ako, iikot, and then get one. And then after that, we will read the Word of God, and then all of us will partake. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa unang Korinto, talatang 23:11. Ito'y sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon na siya ko namang ibinibigay sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ng gabing yun ay dumampot. Nang gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito, at sinabi, kunin ninyo, kainin niyo ito. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. So mananalangin po tayo ng pagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pag-aalaala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin nung siya'y namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa oras na ibinigay mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa oportunidad na sa umagang ito, Panginoon, sa hapag ng Panginoon, aming inaalala ang ginawa ni Jesus sa amin sa krus ng Kalbaryo nang siyang namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Binayaran niya ang aming mga kasalanan. Panginoon, salamat sa kabayaran mo sa aming mga pagkakasala, at bilang mga Kristiyano, Panginoon, tulungan mo kami sa aming buhay na mamuhay para sa iyo, hindi sa kasalanan. Salamat sa oportunidad na ito, nakasama ka namin, Panginoon, sa pakikisa, sa gawain ito, sa umagang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y kumain na.
Sa gayon din paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos magapunan, sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo iinom nito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ito'y sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom ng sarong ito, inihahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating. Sa oras nito, sama-sama po tayong iinom. Pero bago yan, magpapasalamat po muna tayo sa ibinigay ng ating Panginoon. Ama naming Diyos, ang iyong dugo ay nabuo sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Ang dugo na ito na kumakatawan sa iyong kamatayan para sa aming lahat, na siyang nagbayad sa amin sa lahat ng kasalanan namin nagawa laban sa Diyos. Banal ito, Panginoon Diyos. Kaya tulungan mo kami na sa aming paggunita ng ginawa ni Jesus, ito nawa ang maging hamon sa amin upang makapamuhay kami ng banal sa iyong harapan. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabay-sabay na po tayong uminom. At inyong matatandaan, pagkatapos ng isagawa ang bagay nito, sila nagkaroon ng awit. Bago po tayo manalangin na pagtatapos, aawit muna tayo ng isang awitin, and then mananalangin po tayong lahat. Mamaya, babalik na lang po ako dyan para kunin yung mga baso ninyo. Tumayo po tayong lahat. Sige po, awitin po natin, Victory in Jesus. Sige po, awitin po natin on the first verse na ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory! My Savior forever, He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Second stanza lang po ang witin natin. On the second stanza, ready, sing. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen po. Tawas po sir. Manalangin po tayo ng pagtatapos. Salamat dakilang Diyos, Ama, sa gawaing natapos sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na inyo pong gabayan ang pag-uwi ng mga kapatid na taglay ang kasiyahan sa kanilang puso sa aming pagsasama-sama at pagtitipon at maging sa pagsasagawa ng hapag ng Panginoon. Gabayan mo rin, Panginoon, yung mga papunta, Panginoon, sa umagang ito
sa susunod na gawain na serbisyo. Mawalhati ka ng Ama sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning and you're dismissed.